May kwento ako. Babae ako at my live-in partner for 5 years. Dito sa Pilipinas, kapag hindi ka sumusunod sa tradisyon, partikular na ang kasal muna bago magsama, alam mo yun, hinuhusgahan ka talaga ng buong mundo. Mundo agad. Hinuhusgahan ang buong pagkatao mo. At para lang mabigyan kayo ng background, single mama ko. At yung partner ko naman, may 2 dalagang anak sa unang partner niya. Akalain mo yon, nagtagpo ang mga minalas sa mga dating mga partner nila. Ang galing, di ba? Ayo talaga. Yan ang suwerte mo. Good karma, kumbaga. We had a kid after 3 years ng aming relationship. Pero di pa namin pinlano ang pagpapakasal dahil mas nag-priority kami sa pagnenegosyo. At okay lang naman sa akin yon. Very practical si ate. As time goes by, napapansin ko na medyo minamalditahan ako ng anak na babae nitong partner ko. 18 years old na yung panganay. Hindi rumirespeto sa akin. At parang tinuturing akong yaya sa bahay. Ayoko ng ganun, yung ang ganda-ganda mo, ikaw yung reyna ng bahay, tapos tinuturing kang yaya ng iba. Hindi naguhugas ng pinagkainan. Ako na nga ang tagalaba, tagatupi ng mga damit, pero yung mga yun okay lang sa akin. Ang hindi okay ay yung sabihan ba naman ako ng anak niya na, sino ka ba? Talagang pinipigilan ko ang pagmamaldita ko towards her at nabubuhos ko ang inis ko sa tatay nila, which is my partner. At kaya ngayon, well, hindi ko man pinapriority yung pagpapakasal, pero dahil sa di na ako nakakaranas ng respeto sa sarili kong pamamahay, parang kailangan ko talaga ng validation sa pamamagitan ng marriage. Kasi lagi akong stressed kahit nasa loob ng bahay. At nang sobrang punong-puno na ako, sinabi ko talaga dun sa partner ko, mamili ka na lang, yung panganay na anak mo o kaming mag-ina mo. Ina mo. Siyempre, yun ang pinili niya, ang mag-ina niya. Ako at ang 3 years old naming baby. Pero yung stress ko sa mga nangyari hanggang ngayon, hindi pa din nawawala kahit kasal na kami. Wow, kasal na pala kayo. Nagpakasal na pero lagi niyang sinasabi na nagbago daw ako. At ayun lang po ang aking kwentong MILF.